Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa isang nayon, malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nagngangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaeng ito ay may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika, Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong, tulungan naman ako. Ngunit sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang kailangan at ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Mga kapanalig, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. At tayo nga po ay nasa araw ng Martes, ika-10 ng Oktubre. Ang Biblia po, kung inyo pong nababasang maigi ito at naririnig naman nyo sa pagpapahayag dito, ay punong-puno ng mga tinatawag na unlikely heroes. The Bible is full of unlikely heroes. Yung bang hindi masyadong napapansin, hindi masyadong popular, pero hindi natin alam ay meron palang mga ginawa para sa ikabubuti ng nakararami. Isa na po dito, ito pong sa unang pagbasa na binanggit. Ang sabi dito, nagpunta siya sa hari, itong si Jonas, ay nagpunta sa hari ng Ninibe at sinabing, gugunawin ang Ninibe pagkaraan ng 40 araw. Tingnan nyo ang sabi dito, naniwala ang mga taga-roon sa pahayag na ito mula sa Diyos, kaya't nag-ayuno sila at nagdamit ng sako bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Nabalitaan ito ng hari ng Ninibe, bumaba siya sa trono, naghubad ng balabal, nagdamit din ng sako at naupo sa abo. These are what we call unlikely heroes. Mga taong hindi mo akalain, di naman mga ito naniniwala sa Diyos, pero dahil sa salitang iyon ni Propeta Jonas, he took a decisive action to proclaim a fast and a period of national conversion or repentance. Ibang klaseng leader ito, no? A good leader, he called his people to conversion and protected them from the punishment of God. Ang inisip ay hindi yung sarili niya, kundi yung kapakanan ng nakararami. At siya mismo ang nagpasimuno. He proclaimed a fast, pag-aayuno, and national repentance. O lahat tayo. Alam nyo, tingnan nyo ang sabi dito, walang kakain isa man
Wala ring iinom, maging tao o hayop. Pantakin nyo, pati yung inyong alagang aso hindi kasama, ay kasama sa pag-aayuno. Pare ko'y kung ari nangyari ngayong panahong ito, ano? Ang ingay ng mga bahay, ano? Dahil mag-aaw-awa ng mga aso, dahil hindi kakain at iinom. Abay, utos ng hari yan. Walang kakain o iinom, maging tao o hayop. Pare, kaya ang mga manukan dito ay siguro hindi magkaintindihan at ang mga may mga alagang baboy ay talagang ay ganun katindi. Bakit? In order to protect them from the punishment of God. Ayun na sabi ni Jonas, gugunawin ang Ninibe pagkaraan ng 40 araw kung hindi kayo magsisisi at magbabalik loob. Nangyayari pa rin naman ito ngayon. Mula sa simbahan ay di pinapaalala ito, lalo na kapag panahon ng Kwaresma. Pinag-aayuno tayo. But the problem is, sinusunod ba natin yon? Sumusunod ba tayo doon? Wala lang. Deadma. Kung ano bang gusto ko, maalam ka pa sa akin. Yan. Yan kasi yung magiging gospel sa linggo. God's invitation. Ang pag-anyaya sa atin ng Panginoon. Yan ang gospel sa linggo. Binibigyan ko na agad kayo ng konting, kumbaga sa pelikula ay, ang tawag doon, trailer. Sa linggo kasi ang gospel, nag-anyaya ang hari sa kanyang piging. Ay lahat ay pinapunta. Wala nang espesyal, pare-parehong pupunta. Kaya lamang ay di magdadamit ng maayos. Malalaman ninyo anong damit ang isusuot sa piging ng Panginoon. Inyong abangan sa linggo. Yan. Maganda medyo may counting surprise, para, Ngayon, mga minamahal na kapanalig, ang itatanong ko naman sa inyo, sino ba yung sa mga palagay ninyo ay mga unlikely heroes na dumating sa buhay ninyo? Sino yung mga unlikely heroes who have come into your life na nagdala sa inyo palapit sa Diyos, nagturo sa inyong magdasal? These people, they are not recognizable. Hindi sila masyadong napapansin. Sino ba naman makakapansin sa isang hamak na katekista na nagtiyagang turuan kang magdasal? Gayong dapat ang unang nagtuturo niya na yung iyong magulang. Sino ang makapapansin sa isang lola na araw-araw mo nakikitang nagsisimba't nagdadasal ay inaaya kang magdasal at makidasal sa kanya? Sino kaya sa atin dito ang may kaibigan na masasabi nating, pare, Besi, simba tayo sa linggo. Sino sa inyo ang may kaibigang ganyan? Kapag mayroon kayong kaibigang ganyan, nag-aayang magsimba, susunggaban mo na yan at wag mo nang pakakawalan yan. Dahil yan ang unlikely heroes sa buhay mo. Wala mga ibang mga barkada diyan. Saan tayo? Anong gimmick natin? Anong happening? Ano tayo sa linggo? Bukas na ang SM. See you in SM. Ang iba sa inyo ay nag-iipon-ipon na. Ilang linggo na. Bukas na ang SM. Ang iba nga ay hindi makaintay nag-Starbucks na raw yata dun talagang katal-katal Mga hindi mga talagang, yan mga tinatawag na sa wikang kanto, atat na atat. Hindi makaantay. Ay talagang pinuntahan na agad umuna na Ayaw mo na Diskarte nila yan Ilang kaya sa atin ang ganong atat na atat din pagkadating ng Sabado ng gabi, oy, ako'y tutulog na ng maaga. Bakit? Ay, sisimba ako bukas, ay linggo. Meron kaya sa atin ganyan. Kaya yung mga unlikely heroes ninyo, inyong tingnan yan. Sometimes they are not recognizable or wala lang. Andyan lang sila. Pero hindi mo alam, these people are challenging you to live in accord with God's will. Sila yung mga
nagdadala sa iyong sumunod ka sa kalooban ng Diyos. Tingnan nyo dito sa ating mabuting balita. Dito, sino ba naman makakapansin dito sa mga magkakapatid na ito? Wala. Simpleng magkakapatid ito. Ulila sa magulang. Marta, Lazaro, and Maria. Pero ang Panginoon, palaging dumadaan sa bahay na ito. Family friend niya ito eh. Dito siya nagpapahinga, dito siya nakain, at dito siya nakikipagkwentuhan. Si Marta, ang dakilang magluluto. Si Lazaro, ang tahimik na wala lang. Kahit maingay, ayos lang siya. Si Maria, medyo may pagkaromantika, hinalikan pa ang paa ng Panginoon, at nakikinig sa Kanya. Tingnan nyo, we have our own uniqueness. Kanya-kanya naman tayo eh. Kanya-kanya tayo. Unique. May katangi-tangi tayo. May mga kanya-kanya tayong tanging pag-uugali, tanging asal. Pero yan ay pwede nating gamitin para magligtas, mag-akay, at magturo. Hindi ka naghahangad na ikay makilala. Hindi kailangan yun. Hindi kinakailangan ikay maging sikat. O ikaw ay parang gusto mong you want to popularity, fame, famous. At tingin yung mga taong walang kwarta, hindi sikat. Walang kwarta eh. Tingnan niyo yung mga taong walang posisyon, hindi sikat. Sino ang mga sikat? Yung may posisyon. Yung nasa sa pedestal. Pero yung mga simpleng tao diyan, hindi natin napapansin. But these people are our unlikely heroes. Mga minamahal na mga kapanalig, sabi nga ay people are unique. Just be yourself, not jealousy and envy that lead us to nowhere. Pag ikaw ay yung meron kang by jealousy and envy, walang mangyayari sa inyo yan. Mamatay ka sa inggit. Yan ang sinasabi sa atin, mamatay ka sa inggit. Yan ay magkamag-anak yan eh. Yang inggit at selos, yan ho ay magkamag-anak na buo o magpinsang buo. Kapag ikay tinamaan yan, siya, patay na ang lahat. Wala nang mangyayari sa iyo, hindi ka na uusad sa buhay. Kaya ito ang paalala po sa atin nitong ating mabuting balita at ng ating mga pagbasa. There are people out there who are unlikely heroes sa buhay mo, na malaki pala ang naging ambag kung papaano ka naririto ngayon at ano ang kinalalagyan mo ngayon. Maybe your parents na ginawa ang lahat para ikaw ay umangat diyan sa kalalagayan mo. Maybe your friends na kaya ka natutong magsimba at magdasal dahil sa iyong lola, mga kaibigan mo, yan. Dahil sa isang simpleng madre, simpleng katekista, simpleng magdadasal, nadala ka sa kalagayan mo ngayon. Kaya yan ho'y lagi ninyong aalalahanin. And every time you pray the rosary, please include these people. Malaking ambag ito sa buhay mo. Kung ano ka ngayon, merong mga taong hindi mo akalain, nag-ambag pala ng malaki para ikaw ay makarating sa kinalalagyan mo ngayon. Iwanan ko po sa inyo ang pagkaing pangkaisipang ito. Bawat isa ay katangi-tangi, maaaring maging bayani at magbigay inspirasyon palagi. Magsitayo na po ang lahat, manalangin tayo sa